Yes. Kaparmer, malawak din ba yung taniman mo ng kalamansi? At naranasan mo rin ba na isang bisis mawalan ka ng gana sa mga tinanim mong kalamansi dahil nakita mo na naninilaw? Mga puno ka pang mga pinambunot kasi talagang patay na yung kalamansi. Ano ba yung ginawa mo? Paano nakarecover yung kalamansi mo? Nakarecover ba o paano ito nakarecover? At paano mo pinagandang ulit ang iyong kalamansi? Loka Farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. At sa video na to ay napakaganda ng i-share ko sa inyo na experience. Actually, kung titingnan nyo yung kalamansi na to ay medyo malungkot kasi matatangkad at payat. Pero sa likod nito, ka-farmer, ay may masayang kwento. Dahil iniwan ko to yung kalamansi na to ng halos sobra 2 taon, nasa 3 taon ko siyang iniwan. Dahil lang sa simpleng rason kung bakit nawalan ako ng gana. Kung bakit ako nawalan ng gana? Dahil lang sa bakante na area na to. Na halos 5 puno lang ang namatay nito. Kung bakit ito namatay at bakit ako nawalan ng gana at bakit naging ganito nakasukal, ay panoorin mo yung video na to. Ayun, napansin natin na wala nang balat sa paikot oh. Tapos may nakikita tayong bukan. Actually maganda to yung mga last na video na pinakita ko sa inyo, pero bigla akong tinamad at bigla akong nawalan ng gana na pagandahin pa ito. At iniwanan ko to, kinalimutan ko to. Hindi ko na binalik-balikan. Kasi nung mga huling video ko, pinakita ko sa inyo na naninilaw yung bunga. Ibig sabihin nasa 200 ang bago nating markot ngayong buwan. Ito ay ma-harvest natin pagkatapos ng isang buwan. Yan. So, pakita ko naman sa inyo yung mga bunga ng kalamansi ngayon. Isang linggo na lang ito, i-harvest na po natin. Nga lang ngayong araw ay mayroon akong bad news sa inyo. Hindi magandang balita. Pagkat kung papansinin niyo sa kalamansi na to, mayroong naninilaw. Yan ay normal lang sapagkat ang kalamansi na to ay minarkot. Pero mayroon akong mga kalamansi na nakita na naninilaw kahit hindi minarkot. Ito yung siya, ka-farmer. Ang buong katawan ng kalamansi ay naninilaw. Tapos yung kanyang mga bunga at mga dahon ay nalalagas. First time ko na experience na manilaw ang kalamansi na to. Hindi ko alam kung anong gagawin. Halos yung mga bunga niya nakandalaglagan na oh. Yung unang puno ng kalamansi na napansin kong naging ganito ay ito. Yan. Naging dilaw mo na siya hanggang sa naging ganito na lang siya. Hinayaan ko lang kasi sabi ko mamamatay na to. Pero ang problema, dito may katabi siya na naninilaw na naman. Ito oh. Ganito yung pinakasimula-simula niya. Yan. Mapapansin mo sa kanyang dahon. Tapos yung kanyang bunga, makakandalaglagan na naman yan yung kanyang mga bunga. Yan. At ito, tingnan nyo ito, itong siya na to. Yan. Mapapansin mo kaagad na nagsisimulang manilaw yung kanyang mga dahon. Kung halimbawa imamarkot ko siya, yung mga sanga na to, halimbawa pares noon, imamarkot ko siya para kahit mamatay siya, makuhaan ko siya ng sanga. Pero baka naman yung sakit ay sumama doon sa bagong markot. At sayang din, no? Yung bunga nito, ang dami pa naman ang bunga nito. Kapag namatay ito, sayang din. Tsaka pala, ka-farmer, nagpalinis na tayo ng mga puno ng kalamansi natin. Naninilaw pala yung buong katawan ng kalamansi. At meron nga akong binunot dito banda na marami siyang bunga, ang problema lang, namamatay na siya. At sa mga ibang kalamansi, tinignan ko pa ikot, ganon din yung mga nangyayari. Kaya inisip ko, sayang yung effort ko, sayang yung mga ininvest ko dito. Siyempre yung mga puno na tinanim ko dito, yung mga pagpapalinis ko, yung araw-araw na pagbisita ko, ay parang sayang. Kaya nagdesisyon ako
naiwanan ito at lumipat ako sa isa pang area ng kalamansi. Kaya nawalan ako ng gana. Matapos ang ilang taon, may isa akong kaibigan na nagsabi na, sabi niya, yung kalamansi mo doon sa lugar namin, balikan natin, linisan natin kasi sayang naman. May mga napipitas pa naman kami doon na mga bunga paminsan-minsan kapag pumasyal kami doon. Sayang, paano kung linisan natin? Kaya kahit na nung time na yun hindi talaga ako makapasyal dito, ang sabi ko sa kanya, sige, linisan nyo at babayaran ko kayo. At ito nga, nilinisan nila ng 2 piraso sila at 2 araw din yung balik nila dito. Yan, tig 500 yung arawan dito, kaya nasa 2,000 din yung bayad ko sa kanila. At pasalamat ako, lumutang na itong mga kalamansi na to. Yan. 'Di ba, nakakatuwa. Akala ko kasi ka-farmer, kaya ako tumigil doon, akala ko maubos na to eh. Akala ko talagang wala nang matitira na kalamansi, kaya nawalan ako ng gana at sabi ko, i-focus ko na lang yung attention ko doon sa ibang area. Sayang ako dito dahil nasa 300 dito, kaya sabi ko, i-give up ko na lang. Pero yung nangyari pala dito ka-farmer, siguro simula nung umalis ako dito, yung kalamansi na yan na binunot ko, na namatay, yun lang pala yung namatay. Yan o. Sila lang yung namatay dito. At hindi na namatay itong ibang mga kasama niya, kasi lahat yan halos ganun yung kanyang sintomas. Yung sintomas niya ka-farmer dito sa puno o. Alam ba dito? Ang taas na ng kalamansi yun to. Dito sa puno niyan, kapag hinukay mo yung kanyang puno, mapapansin mo na yung puno niya ay nababalatan. Binabanatan ng, yung alam mo yung bukan, yan. Binabalatan niya yung conforme yung, halimbawa, yan yung puno. Conforme yung natatabunan ng lupa, pailalim, binabalatan niya. Tingnan natin yung puno kung meron pa ba. Yan o, wala na tayong napapansin. Wala na dyan yung ganong klaseng piste na nangyari. Kaya nagpapasalamat ako ka-farmer dahil buhay pa ito. Ibig sabihin, pwede pa nating pagandahin ulit. Pwede pa nating pakinabangan pa ulit. At pwede pa nating imarkot, pabungahin, at iba pa na pwede nating gawin dito. Total may puno na tayo. Yun, so maraming salamat Lord dahil pinagbigyan mo pa rin na hindi mamatay lahat ng mga kalamansi. Ilan lang namatay? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 na puno yung namatay dito. So 4, yun 5. 5 puno lahat yung namatay. Pasalamat talaga tayo kasi 5 puno lang yung namatay, kasi iniisip ko talaga, akala ko lahat mamamatay. Nagulat tayo dahil matataas na yung mga kalamansi. At halos kukunti na lang yung mga sanga, mga dahon. Dahil nga siguro sa sobrang sukal. Pero ngayon nakikita natin, matapos ang halos 1 linggo na nalinisan ito, sumisibol na ulit yung kanyang mga sanga. Kanyang maliit na sanga. Yan. Yan, papunta doon. Ito palang sukat nito ka-farmer ay 3 by 3 meters pala yung sukat nito ka-farmers. Ito yung bahay na pinatayo natin dito sa bundok. Ang ganda sana oh. Base sa inyong experience, ano yung suggestion nyo na pwede nating gawin dito upang mapabalik natin yung kanyang ganda at mapataba natin ulit yung halaman. Kaya ka-farmer, sa susunod na mangyari ito sa iyong kalamansian, huwag kang mawawalan agad ng gana. Huwag ka agad bibitaw. At lagi mong isipin,
na may mga bagay na akala mo imposible na, nagiging posible. Panalangin lang natin sa Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood and happy farming po sa ating lahat. Paalam! Ka-farmer, sinimulan nating linisan, i-pruning, tanggalin yung mga sanga na tuyo at iba pa, mga baging na nakakapit. Para kapag tumubo yung kanyang mga bagong suhi, kapag tumubo itong mga suhi niya na to na bago, ay hindi na masisira kapag nilinis natin yung puno.